Magandang araw muli at welcome back. This is Robert. Welcome to Triple Eight Media. Ito, alam mo, itong ating pag-usapan ngayon, exciting sapagkat, alam nyo naman, sa kamera, lagi po dyan may showtime, lagi po dyan may show, Showtime, bangayan. Ang bira itong mga ito, usapin ng corruption, bintang dito, alam nyo, madaling magbintang. Ang tanong kasi, gaano pa ka-genuine itong mga sinasabing akong ngorap, yung sinasabi na anomalya. Madali kasi magbintang Ang problema, yung, alam yun, yung katibayan na yung inaakusahan ay talaga bang mayroong ginawang anomalya. Okay? So ito po, showtime. Showtime ni Ipimako Dinsing ng dating Assistant Secretary at versus Congressman Johnny Pimentel. Ito pa, panoorin nyo, Allocation. Opo. Based on the proposed list of the divisions. Hindi Tama ko po. ba- We assume na validated na rin siya. So in short, ikaw talaga ang nagde-decide kung sinong binibigyan. Once na nagawa na ng listahan ng yung komite, I just accept it at is because I assume that they follow the criteria that we set. But I think you're the one who is really deciding because if I recall, during the budget hearing, Mr. Chair, for 2023, ang pinadala po ni Mr. Dinsing during the party consultations, pinadala ng DepEd during the party consultations, if you remember, for every budget hearings, before the pre-plenary budget hearings, may pinapadala po ng mga representative, in most cases it's the secretary. I recall in 2023, during the budget deliberations, kayong pinadala na regarding sa mga school building. Tama po yun. I remember that was I think third week of August 21 or 22. Tapos at that time, tapos na po yung listahan na ginawa ng National Technical Working Group. I think the list was supposed to be around 15.1 billion. Yun po ang pinresent namin sa consultation. So in short, you really have a big role. You have the big role in identifying and allocating funds for the different divisions with regards to school buildings. Hindi po ba? Tama po, tama po. Ngayon, ang tanong ko, in the 2024 budget or the National Expenditure Program, there was an allocation for Surigao del Sur, in fact, 2 districts. One in the amount of 103 million pesos for, if I'm not mistaken, Tagbina National High School, and another 70 million pesos for Barubon National High School. But unfortunately, in fact, there was already a notice from DepEd to DPWH to conduct the biddings already. However, all of a sudden, the biddings were stopped because accordingly, the funds are not available. Paano po nangyari yun, Mr. Chair? Na nakalagay na nga doon sa National Expenditure Programs, pagdating doon sa 2024, nawala yung budget. Ang nangyari po noon, Mr. Chair, sabi ko nga, meron na identified na 15.1 billion yung National Technical Working Group, which we adopted as is. Yun po ang pinesent namin sa mga ating congressman. But Mr. Chair, it was already included in the NEP. Paano mawawala yun? Ang nangyari po, Mr. Chair, ganito, nung paglabas po ng General Appropriations Bill, yung 19.7 naging 24.7 billion, pero yung 14.7 billion nagkaroon po ng Annex A. In other words, these are the projects identified by the various congressmen. So, yung aming 15.1 nawala. So, since nawala siya, ang una namin ginawa, yung lahat ng may malalaking allocation na 100 million pataas, yun ang una namin kinat
para ma-allocate sa mga maliliit. So yung aming 15.1 at the time naging 5.8 billion na lamang, lumiit po ng husto. So, Mr. Chair, in short, you took it upon yourself to cut the budget without notifying the congressmen. Sabi mo kanina, may mga identification mga congressmen. You took it upon yourself, being the head of the SIF, to cut the budgets of the different proposed school buildings. Ganun ba? That was because there's no more budget in the general appropriations bill. We had to cut for that everybody will also be allocated. So how did you decide, Mr. Chair, kung anong kapuputuloy, anong tatanggalin doon, anong bibigyan? Well, ang decision lang muna is patanggalin yung mga malalaki, which is yung mga 100 million pataas, 80 million taas. Because, Mr. Chair, as I already mentioned, that policy was really to go multi-story kasi wala na pong buildable space. Kaya medyo malalaki po yung ating building ngayon to maximize buildable space. So, yun po ang nauna. Yung mga 100 million pataas, 80 million pataas. So, yung natira mga 50, 40 million, Ayun two-story, na, tinanggal three-story. ninyo eh. Yung multi-story, tinanggal ninyo dun sa district ko, Mr. Chair. Yun ang tinanggal ninyo. Well, And not only that, there was also a 200 million peso project in District 1 na tinanggal din ninyo. hindi ako familiar in detail, pero I don't remember there's a 200 million school building in any school for that matter. You know what, Mr. Chair? I'll give you an explanation bakit ninyo tinanggal. Do you know a certain Mr. Greg Murillo? Yes, sir, Mr. Chair. Sabi ko kanina, Mr. Chair, the 180 million pesos was already included in the National Expenditure Program. But upon bidding, it was recalled. But prior to the bidding, this Mr. Greg Murillo, who's a close friend of Mr. Dinsing, called me. At itong sinabi niya, "Kamusta po kayo, Congressman?" Sabi ko, "Mabuti naman." "Congressman, meron po lang kayong budget na 170 million pesos para sa district mo." O sabi ko, yun nga, naka-schedule na for bidding. In fact, binibidding na yata. Sir, pwede daw muna, mag-usap daw muna kayo ni Mr. Dinsing. Those exactly the words of him. Pwede tayo magharap-harap tayo. Baka naman pwede makipagkita ka kay Mr. Dinsing. And sabi ko, para saan? Alam mo na, may pag-uusapan kayo. Then, right there and then, I already knew anong pag-uusapan. Si Mr. Dinsing hihingi ng komisyon. So, I told Mr. Greg Murillo, whom you admitted is your good friend, sinabi ko doon kay Mr. Murillo, why will I give money to Mr. Dinsing when this has already been allocated in the National Expenditure Program? So I did not entertain that anymore. And Mr. Chair, lo and behold, the funds did not come through. Kinancel yung bidding and then nawala na nga because I did not come across to the request of Mr. Dinsing na humingi siya ng komisyon. And not only that, Mr. Dinsing, hindi lang akong biktima niyan. Marami pong mga congressmen, and for the record, I want to put it in record, maraming mga congressmen na nagsabi din sa akin that you approached them. In fact, there is one congressman in Visayas that you were asking for 18% commission of the school buildings. Kasi ikaw nga ang nagdidesisyon kung sinong bibigyan, sino ang tatanggalan. In fact, it is on record. You just said kanina na ikaw ang nagdesisyon kung sinong tatanggalan, sinong bibigyan. Not only that, sometime last year or probably within this year, you met with some of the congressmen in Manila. I already talked to them. Humarap ka doon, may kasama ka pang contractor. Do you know a certain architect, Ralph Texon? Yes, yes, sir. Yes. Yung po ang kasama mo nung humarap ka sa congressman sa Manila. And just the same, you were implying, you were asking for a commission, hindi lang yun, sinabi mo pa na yung contractor mong gagawa, itong si Mr.
Architect Ralph Texon. And that is the reason why, Mr. Chair, tinanggal si Mr. Dinsing sa DepEd. He did not resign. I knew from the very beginning that he will be taken out because there were already anomalies in the distribution and the allocation of school buildings program. In fact, Mr. Chair, nung pag-alis niya sa DepEd, may isa pang inipit na 34 million pesos sa Bislig Central Elementary School, which is in my district. Now, I will not mention anymore the name. One official of the new administration sa DepEd called me. Ano sabi sa akin, Mr. Densing? Kung meron ka bang project na 34 million sa Bislig Central Elementary School? Sabi ko, meron. Ano, nakaibiding na? Hindi, in-stop nga eh. Sir, ito, ilalabas na namin. Inipit ho ni Mr. Dinsing. And that is the reason why, Mr. Chair, this person was taken out of DepEd because of his anomalous practices in DepEd. Yun po ang katotohanan yan. Nakiusap ka pa na ma-retain ka pero hindi na tinanggap ni Senator Sani Angara, and that's good for DepEd because you have been doing the rounds para ka nang nagbebenta ng isda. Inaalok mo sa lahat ng congressmen ang allocation ng school buildings asking for a commission. Mr. Chair, may I now respond? Yes, please. Well, first of all, it's a blatant lie asking for commission. And that's the very reason I'm process-oriented. Sasabihin mo, Mr. Chair, Process-oriented po ako, Mr. ang mga Chair. congressmen, gusto mo mag-executive session tayo, ipapakita ko sa iyo mga congressmen. Sige, wala akong hiningan mo. nakausap. Yung sa Manila nyo, You I are was lying. never with You are lying, Architect Mr. Texon. Order, I please. invite you for 1 minute. Mr. Chair. Suspension Mr. is Chair. declared by the chair. Alam nyo alam nyo, yun ang mahirap dyan na. Sinasabi kasi nito ni Congressman Johnny Pimentel na gusto daw siyang kausapin nitong si Dinsing, dahil dyan ang kanyang hinala ay merong masamang bad interest o motivation, manghihingi ng komisyon. Mali naman yun kung ganun. Wala pa nga, hindi mo pa napatunayan. Hindi mo pa siya nakausap. Pero meron ka na kaagad judgment. Di ba nga, you are a congressman, proyekto mo yun nang doon, proyekto mo yung pinag-uusapan, natural kakausapin ka. Natural kakausapin ka para malaman, makakuha ng ideya kung papaano. Proyekto mo yun eh. Natural kakausapin ka. Hindi naman pwedeng proyekto mo kakausapin si Mayor. Di ba? Ang mahirap dito kasi, meron na agad siyang masamang iniisip. Nanghihinalan na siya kaagad dito kay Dinsing. Mali naman yung ganon. Sana ang ginawa mo, meron kang hinala, di sana ang ginawa mo, nakipag-meet ka, habang nag-uusap kayo, nirecord mo yung usapan nyo, para sana ebidensya, para patunay na siya ay merong masamang balak. Dapat ganun, hindi yung meron ka na agad judgment. Paano naman yung karapatan ng ibang tao kung ganun pala ang sistema nitong mga congressman? Kayo yung nag-identify ng projects. Natural kayo kakakausapin. Hindi pwede ganun. Na agad-agad, bibigyan mo ng masamang kahulugan yung gustong makipag-usap sa'yo. Pangit naman yung ganun. Hindi pwede ganyan.